Mga nagbebenta ng regular at well-milled rice sa ilang pamilihan sa Batangas kakaunti na lang. Samantala, pagtaas sa presyo ng kada kilo ng palay at pagbaba sa presyo ng mga pataba, hiling ng mga magsasaka. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? IV, kung may price ceiling sa mga pamilihan, abot-abot naman yung hiling ng ilang mga magsasaka na sana naman daw ay ibaba na yung presyo ng sako ng pataba sa lupa ng sa gayon ay makabawi-bawi naman daw sila. Bilang na bilang lang ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng Ibaan sa Batangas na nag-aalok ng regular at well-milled rice na mabibili sa 41 at 45 pesos per kilo. Wala raw isinusupply ang dealer ni Maximo sa pwesto niya. Puro special at premium rice ang ibinebenta niya na ang presyo 54 to 55 pesos kada kilo. Mas mahal kumpara sa regular at well-milled rice na bigas. Kailangan ni yun, nasa mga dapat 950 o 900 para maibenta ng 41. Kung 1,000 kasi 40 na puhunan noon. Eh baka naman sa trader hindi namin makuha ng 1,000. Sa gitna ng price ceiling, ikinakapangamba ng ilang magsasaka na mas lalong bumaba ang kuha sa kanila ng rice trader. Hirap na sa bukid, bagsak pa raw ang kikitain. Gusto ni Mang Domingo na pababain sa 1,000 piso kada sako ang fertilizer na nasa 1,500 hanggang 1,700 ang presyo ngayon. Nasa 800 pesos daw ang bili sa kanila ng palay. Hindi naman kailangan na yung titipirin mo ang pag-aabono. Kasi pag tipid ang abono, tipid din ang palay, ang bunga. Ay pag naabot pa ng hangin, wala na ng maani. May ilang bukiri na hindi na raw tinaniman ng palay dahil sa pagkalugi. Si Ruben nag-iisip na ring iwan ng pagsasaka at balak ng umuwi sa Bicol. Bili sa amin mataas. Mga nasa magkano? Kahit 25, ayos na sa amin. Kung taasan pa, lalong maganda. Kung taasan pa. Pero pag 16, maraming naayaw na. Naayaw na magsaka. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bumaba na nga raw ang halaga ng pataba. Inaantabayan na nilang mailabas na ang 12 bilyong pisong nakolektang buwis mula sa Rice Tarification Law. Magagamit daw itong pantulong sa mga magsasaka. Ito is dapat mabigay sa DA para mabibigay sa magsasaka 5,000 per hectare. Yung system ng DA, di ba, na listing na nabigyan ng fertilizer, nabigyan ng yung nag-register sa mga munisipyo na recipient, yun din makaka-receive. Ayon sa SINAG, dapat na raw mai-release na ito sa lalong madaling panahon, lalo't nasa harvest season na ang bansa at bago pa man abuti ng planting season. Okay, Ivy, ang binahagi sa atin ng grupong SINAG, itong 12 billion pesos na ito ay natitira daw doon sa 22 billion pesos na collected rice tariff, while yung 10 billion pesos naman daw ay inilagak para doon sa makinarya sa pagsasaka, sa TESDA, gayon din sa Land Bank. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.